Sama-sama tayong magiging saksi. Trahedya po sa Mandaluyong, isang batang 3 taong gulang ang patay sa sunog. At mahigit 200 pamilya naman ang nasunugan sa Mandaue City sa Cebu. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa gitna ng mga bubong ng sari-saring istruktura, tanaw ang nagngangalit na apoy sa J. Rizal Street, Barangay Namayan, Mandaluyong. Pasado 6 ng umaga nagsimula ang sunog. Kita rin sa malapitan ng mabilis na pag-angat ng makapal na usok. Nasunog ang litsunan, baraks ng mga trabahador, junk shop at warehouse. Maagap sa paglikas ang mga nakatira sa kalapit na residential area. Kahit pa paano hindi po siya sumabog. Agaran sa sunog, sobrang laki kanina eh. So kaya nag-ano na lang kami tarantap. Mga importante, mga damit, mga LPG, yan. Yun po yung mga ano po, nilikas namin. Pero matapos ang humigit kumulang 2 oras, natagpuan sa natupok na baraks ang labi ng 3 taong gulang na lalaki. Tinukoy ng kanyang ama ang kanyang pagkakakilanlan. 3 years old na bata po. Anak po siya ng isa sa mga nagtatrabaho sa litsunan. Nakita naman po natin na yung barracks is made of wood like materials. Kaya ganun kabilis po lumaki yung sunog sa part po nila na yun. Sabi ng mga saksi, sinubukan pang iligtas ng ama ang bata. Yung apoy, parang malakas na eh. Yung tatay ng bata, umakyat doon sa ligid ng po ng bahay. Wala na, hindi na maano yung bata, hindi na makuha kasi sabi daw ng tatay, narinig daw ng tatay ng umiyak ang bata. Pasado 2:00 ng hapon idineklara ang fire out. Hindi pa tukoy ng BFP kung anong pinagmula ng apoy, pero may paalala sila ngayong Fire Prevention Month. Base sa mga statement po ng mga tao, so doon po sa may litsunan nagsimula. Pero i-verify pa rin po ng mga investigador natin. Siguraduhin po natin na yung ating electrical connections ay maayos, standard po. Iwasan po natin ang overload connection, octopus connection, jumper, iwasan din po natin yan. At syempre yung kitchen fires po, kung tayo nagluluto or may nagsasaing, huwag po natin iiwanang unattended. Pasado 7:00 naman kagabi sumiklab ang malaking apoy sa Barangay Paknaan sa Mandaue City sa Cebu. Umabot ito sa ika-4 na alarma bago naapula pasado 10:00 ng gabi. 177 na bahay ang natupok. Apektado ang 244 na pamilya. Ang ilan sa kanila nagbaka sakaling may maisasalba pang gamit. Ang ilang evacuees humihingi ng tulong para makabangon muli. Kanila mga bata mo siguro da? Tawas sa ganito? Oo, tawas sa yun. Balik pa ka, init na kaistanan. Sa may amay ito, kutubo may material. Nara ginaihatag and then I am sure that it will be given immediately good as soon as possible. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na ika-4 na sa mga sumiklab sa Mandaue ngayong Marso na Fire Prevention Month. Nakadungog siya nga naig piti-piti. So possible na mong angle ani is electrical wire at 40 wire. Pero mobalik mi karon sa fire scene para magkuha mi og additional evidence. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Isang patay habang 3 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Lubao, Pampanga. Ating saksihan. Bumagal ang takbo ng kotseng ito nakakaliwasan sa isang kalsada sa Lubao, Pampanga pero bigla itong nasalpok sa likod ng kasunod na truck. Sa lakas ng impact napunta sa kabilang lane ng kotse na nabangga naman ng kasalubong na bus. Dinala sa ospital ang driver ng kotse pero nasa wirin kalaunan. Ang 3 niyang pasahero sugatan at nagpapagaling sa ospital. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Umaapila po ako na lahat po ng motorista. Observe po natin yung speed natin saka yung distance para kung sakali pong mabulaga po tayo ay meron po tayong time na makaiwas, makapreno. Walang pahayag ang truck driver. Dashcam footage ito mula sa isang sasakyan na naghihintay ng go signal sa traffic light sa bahaging ito ng Mandaue City. Maya-maya makikita ang paparating na fire truck. Pero pagdating sa intersection may dumaan na motorsiklo at nahagip ito ng truck. Base sa investigasyon, re-responde sana sa sunog sa isang barangay ang fire truck. Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos na rider. Nagpunta sa Mandaue City Traffic Enforcement Unit ang driver ng fire truck. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. We are also waiting sa
parent sa ato ang victim, iyang father, nga mo adto karon sa ato ang traffic enforcement unit na office action nga gusto nga makuano nga kumo-file ba siya o case. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pag-uusapan pa ng Grupong Manibela kung ilang araw tatagal ang kanilang transport strike na sinimulan ngayong araw. Kasunod po yan ang hiling ng DOTR na gawin na lang isang araw imbis na 3 ang kilos protesta lalo't bukas naman sila sa dialogo. Panawagan ng grupo ang pagtutol sa jeepney phase-out at ang pagbabalik ng 5 taong prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Ang ibang miyembro na nawagang magbitiw sa pwesto si LTFRB Chairman Teofilo Guaris III at ang kanyang regional directors. Dahil sa pagsisinungaling umano, kaugnay sa bilang ng mga nag-consolidate sa PUV Modernization Program. Itinanggi naman yan na LTFRB. At sa MMDA at DOTR, wala rin daw nakitang malaking epekto sa biyahe ng mga commuter ang unang araw ng tigil pasada. Samantala, ngayong gabi nagsimula ang pag-extend ng 1 oras sa operasyon ng MRT-3 at i-adjust naman ang oras ng pagbubukas ng MRT-3 tuwing weekend. Kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na sumulat sa kanya at kay Senadora Amy Marcos si Executive Secretary Lucas Bersamin bago ang pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paalala ni Bersamin, pwedeng i-invoke ang executive privilege ng mga miyembro ng gabinete na dadalo sa pagdinig. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, may ipinaalala si Executive Secretary Lucas Bersamin noong pagdinig sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gagamitin daw ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege, bagay na nakapaloob sa EO 464 ng Administrasyong Arroyo. Sa ilalim nito, kailangan ng pahintulot ng Pangulo kapag haharap ang mga opisyal sa Kongreso. Ginamit yata ng 1 o 2 beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Sa klaw ng executive privilege, ang lahat ng confidential at classified information na nalalaman ng opisyal dahil sa kanyang posisyon. Kabilang ang mga senior official ng ehekutibo, mga general at flag officer ng AFP, maging mga police general at national security official. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaari magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Ayon kay Escudero, na kay Senate Foreign Relations Committee Chair Senador Amy Marcos kung gusto pa niyang sundan ang pagdinig. Nitong mga nakaraang araw, may mga nakapansin na hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senador Amy sa mga kampanya. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Tinanong tungkol dito ang Malacanang kanina. Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sabihin dito. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sina Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap ni Pangulo. Nitong weekend, tinanong ng media ang senadora kung bahagi pa ba siya ng alyansa. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from alyansa? No action taken. Sa tanong naman kung dadalo pa ba si Senadora Marcos sa mga campaign rally ng alyansa, papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako, honestly, I was investigating yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane ng NLEX o North Luzon Expressway alas 6:30 po ngayong gabi. Mula yan sa Balintawak hanggang Marilao, Bulacan. Bukas ang zipper lane mula May Kawayan hanggang lagpas ng Marilao Interchange Bridge. Kinukumpuni na ang tulay na nasira sa pagdaan ng trailer truck nitong Miyerkules. Simula po kaninang tanghali, hindi muna pinagbabayad ng toll ang mga daraan sa northbound lane ng NLEX mula Balintawak hanggang May Kawayan.
Ayon sa pamunuan ng NLEX, ipatutupad yan hanggang mabuksan muli ang 4 na linya ng Marilao northbound area. Nauwi sa riot ang libreng concert sa Rizal. Ang gulo nagsimula umano sa pangaharang at pambabato ng mga plastic barrier. Saksi si EJ Gomez. Habang nagkakasayahan sa libreng concert sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal noong Sabado, ilang kabataan naman ang nagbatuhan at naghabulan. May nag-flying kick pa at nambato ng bote. Ayon sa ilang saksi na pinayagang humarap sa media ng kanilang magulang o guardian, siksikan sa concert grounds na posibleng sanhi ng gulo. Una po, akala namin, chill lang. Tapos bigla po nagkagulo eh. Yung pagkakanta po ng isa naming idol. Nagkatalunan lang po, tapos yun na po, nagkasikuhan, kasipaan. Pagkatingin ko na po doon, nagkakasuntukan na po sila. Bigla pong nagkulasan, marami pong nasaktan eh. Kasi pagbato po ng barrier po. Tapos may bumabato din po ng tsinelas. Yung may sumipa din po. Tapos may sinuntok din po eh. Nahuli ang ilan sa mga sangkot sa riot. Sabi ng Taytay Police, nakuhanan na nila ng pahayag ang isa sa mga nasaktan at gagamitin daw nila ito para matunto ng iba pang sangkot. Base raw sa salaysay ng biktima, isang grupo ang humarang sa kanila at nambato ng plastic barrier. Rumesbak daw sila at doon nagsimula ang gulo. Pinagtulungan din daw bugbugin ang naiwang biktima matapos magpulasan ang mga tao sa concert grounds. Patuloy ang investigasyon. Nahulikam din ang habulan at batuhan ng mga bato at bote ng grupo ng mga kabataan sa Iloilo City. Nagasinggi danay, may ara nga nagahibi nga tingog sang babae nga, tama na daw pakitluoy siya, dugay-dugay rambol naman. Base sa investigasyon ng punong barangay ng naturang lugar, nagsimula ang gulo sa sumbatan ng 2 menor de edad. Lumaki raw ito matapos makisalig ang mga kasamahan ng magkabilang grupo. Buluang iban, kaya kita nila may armas, pilit gun. Pinangtaya, pilit gun, nara sa pulis, nakuha sa pulis, na-recover. Ayon sa pulisya, nasa 10 menor de edad ang sangkot sa gulo at ilan sa kanila ay nasugatan. Dati na inay ko na sila, daw may old grads na sila nga grupo nga daw suya ay bla. Nagkaareglo na umano ang magkabilang grupo sa barangay. Dahil sa nangyari, mas paiigtingin ng barangay ang pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Inalmahan ng ilang grupo, maging ng Malacanang, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nag-aalala siya na baka matulad ang kanyang ama sa pumanaw na dating Senator Ninoy Aquino. Saksi, si Marie Zumali. Sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte rito sa The Hague, Netherlands, paulit-ulit ang kanilang sigaw. Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Nasa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagsabing gagawin nilang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa Pilipinas ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka sapitin ng ama ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ng bise, kung pag-aaralan aniya ang kasaysayan, makikitang ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Umalma rin ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilunsad matapos ang pagkamatay ni Ninoy.
Anila, umuwi ang dating senador sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magkaroon ng malayang eleksyon. Habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi sa bansa para takasan ng pananagutan sa hablang crimes against humanity. Hirit naman ng palasyo, parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Nagtataka rin daw ang palasyo kung saan nanggagaling ang pinapangambahan ni Vice President Duterte na banta sa buhay ng ama. Kaugnay naman ang panawagan ng mga taga-suporta ni Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte kaugnay ng mga pahayag na ito. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Itinanggi ng China ang ulat na may natanggap silang asylum request mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa kanyang pamilya. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, ang pagbisita kamakailan ng dating Pangulo sa Hong Kong ay paraan nila sa isang private holiday. March 7 nang pumunta si Duterte sa Hong Kong para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. At sa araw ding yun ay inilabas ng ICC Pretrial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Pagka-uwi sa Pilipinas noong March 11 ay doon na inaresto si Duterte. Hihinga ng paliwanag ang mga may-ari ng 3 barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area. Dahil po yan sa iba't iba umanong irregularidad. Ang isa sa mga barko nawawala umano ang 8 Chinese na crew. Saksi si Oscar Oida. Ilang regularidad ang natuklasan ng magsagawa ng inspeksyon ang Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority, Department of Labor at National Intelligence Coordinating Agency sa 3 barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area noong March 20. Isa rito ang pagkawala ng 8 Chinese crew member na base sa vessel calendar as of March 19 ay nakasakay, pero nang inspeksyonin ng barko ay wala na ang mga ito. Yan po yung ating gusto pang i-deep, no, if there are any other intention itong mga foreign national na ito aside to being part of the crew and operating in dredging and reclamation operation po in Manila Bay. Ito po yung ating chine-check pa at pina-find out. Nakikipagtulungan po tayo ng mga ahensya na involved dito. Napag-alaman ring wala umanong domestic shipping operation certificate ang naturang barko at hindi gumagana ang mga CCTV nito. Sa isa pang barko, 9 na Chinese national naman ang pinaniniwalaang nagtatrabaho bilang crew na di pinahihintulutan ng regulasyon ng marina. Kapag ang vessel, it is a Philippine registered vessel or a bareboat charter which is a temporary registered in the Philippines, it is required na strictly Filipino crew lahat yan. Inabutan naman sa isa pang barko ang 12 pang Chinese national na ditugma sa kanilang alien employment permit. Pagpapaliwanagin daw nila ang mga may-ari ng barko. If we found out na mayroong mga violations to marina rules and regulation, definitely we will call the owners and we will issue appropriate show cause orders to them. And they have to explain, kasi kung Philippine flag ito, they have to explain to us why are you employing those foreign nationals? Wherein in fact you are not allowed to. So that's the basic premise na ating gagawin. We still have to wait for the final report. Sinubukan namin kunin ng pahayag ang DOLE tungkol dito, pero di raw muna sila magbibigay ng komento habang nagsasagawa ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Hinarang ng 2 barko ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard at BFAR malapit sa Bajo de Masinloc kanina umaga. Ayon po yan sa dating US Air Force official at dating defense attaché na si Ray Powell.
Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ng PCG kasama ang BFAR malapit sa Bahura, namataan nila ang People's Liberation Army Navy Warship 574. May nakita rin silang 2 Chinese Maritime Militia vessels at 5 CCG vessels. Isang helicopter din ang lumipad mula sa Chinese warship. Nagkaroon daw ng radio challenge habang naghahati ng langis ang BFAR at PCG sa mga mangis ng Pinoy 13 nautical miles mula sa Bahura. Wala na nangyaring harassment pero may namataan silang Chinese floaters sa bukana ng Bajo de Masinloc. Hindi bababa sa 20 nagpapakalat umano ng fake news ang iniimbestigahan ngayon, pati na kung may nagpopondo umano sa kanila. Sa gitna po niyan, may paalala ang Commission on Human Rights sa mga law enforcement agency. Saksi si Salima Refran. Mas maigting na pagsawata sa fake news. Yan ang direktiba ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation sa gitna ng anilay pagkalat ng maling impormasyon. Fake news is fake news. You all know that it's bad to peddle fake news or lies. Fake news can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Hindi bababa sa 20 umano'y fake news peddlers ang kanila ngayon iniimbestigahan, pati na kung may nagpupundo o may tao o grupong nasa likod nila. Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo, yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Hindi pinangalanan ng NBI kung sino-sino ang iniimbestigahan. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology at sa National Telecommunications Commission. Ang Commission on Human Rights, pinaalalahanan ang mga law enforcement agency na ingatan at isaalang-alang ang pagrespeto sa freedom of speech at freedom of expression. Ikinababahala raw nila ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa content sa pamamagitan ng banta ng kasong kriminal dahil nagdudulot ito ng anilay chilling effect sa mga uri ng pagpapahayag na protektado ng konstitusyon. Sagot naman dito ng NBI, yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sawatain natin yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue ng confidential funds ng DepEd noong panahong siya ang kalihim nito. Kasunod po yan ang mga bagong pangalan na iniuugnay sa pondo na wala umanang record sa Philippine Statistics Authority. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asin. Ilan lang daw ito sa mga pangalang nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education noong panahon ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Walang ipinakitang papel si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pero lumabas daw yan sa pagsusuri ng Kamara sa mga recipient ng DepEd confidential funds na posibleng mga hindi umano totoong tao. Parang bago na na Asim Gang. So, kitang-kita po natin na yung pattern is the same. Pareha po yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos, si Miggy Mango, si Jay Camote, saka yung mga iba pong pangalan. Tulad ng mga ibang nauna nang nadiskubreng pangalan, wala umanong record sa mga ito sa PSA. 677 po ang wala pong records. Dadami talaga yan kasi hindi 1,000 plus po yan eh. Sa DepEd na lang 400 plus out of 700. So trend po yan. Ayon kay Representative Ortega, posibleng milyong-milyong pisong confidential funds ang tinanggap ng mga hindi totoong tao. Palalakasin daw nito ang Article 2 ng impeachment complaint.
Pero meron nga bang masama sa paggamit ng inventong pangalan para sa confidential funds? Sinabi po nila, meron pong proseso dyan. Sabi ko nga po, meron namang proseso pala. Di dapat, madali nilang masagot yan. Saka sabi nga nila, pag confidential agents, confidential na mga tao, hindi po pwedeng pangalan na lang. Kailangan po, meron pong meron pong backup, meron pong trail kung sino po yung totoong tao. Hinamon din na Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero kamakailan lang, sinabi niyang paulit-ulit na raw ang isyung ito at hindi raw malinaw kung saan kinuha ang mga ebidensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa darating na eleksyon 2025, 12 senador ang iboboto. At sa 24 na senador na naging miyembro ng 19th Congress, 12 ang matatapos ang termino sa June 30, 2025. Isa po sa kanila, nauna nang nagbitiw para magsilbi sa gabinete. At sa natitirang 11, 7 ang re-electionist. 3 iba pa ang tatakbo sa ibang posisyon sa gobyerno. Pangunahing trabaho ng mga senador ang mag-akda ng batas. Pero batay sa 1987 Constitution, hindi kasama ang pagiging abogado sa kanilang kwalifikasyon. Ngayon man, ayon sa mga eksperto, importanteng ang ibobotong senador malalim ang pangunawa sa mga polisiya at batas. Saksi, si Nico Wahe. Paggawa ng batas, mga investigasyon in aid of legislation, at mambusisi ng taunang budget ng bansa. Ilan lang yan sa mga trabaho ng mga senador ng ating bansa. Kaya ang tanong, kung may listahan ka na ng iyong mga ibobotong senador ngayong 2025 midterm elections, magagampanan ba nila ng tama at patas ang mga trabahong yan? Ayon sa isang political analyst, bago ipinasara ang Senado noong panahon ng martial law, halos puro abogado ang nahalal na senador. Nung nakaraan, nung unang panahon, ang mga senador na nahalal ay galing sa landed elite or karamihan sa kanila ay abogado. Pero nagbago raw yan matapos ang People Power Revolution. Ang kadahilanan dito ay dahil nung immediately after EDSA, pinagbawal ang political advertisements. Dahil sa tingin ng mga nagbawal dito ay ito'y magpapababa sa cost of election. Pero ang unintended consequence nito, ang nagkaroon ng advantage sa national elections, lalong-lalo na sa Senado, ay mga celebrities, mga artista, mga sports personality. Ito ang requirement sa pagtakbo bilang senador. Dapat natural-born citizen, at least 35 years old sa mismong eleksyon, marunong magbasa at magsulat, registered voter, at residente ng Pilipinas, at least 2 years bago ang halalan. Ang tanong ng ilan, bakit daw ba hindi requirement ang pagiging abogado o nag-aral ng law sa mga tumatakbong senador? Lalo't ang tawag nga raw sa kanila ay mga mambabatas. Kasi ang pagtingin ng Constitution natin, ang pagtakbo ay parte ng karapatan natin bilang mga tao. So, hindi siya naglagay ng property, literacy, or any other substantive requirement. Nakalagay din sa Constitution natin na bawal mag-impose ng property, literacy, or any substantive requirement. Hindi nga rin required na maging college graduate ang kandidato. Pero bukod sa mga nauna nang nabanggit, kasama rin sa trabaho ng mga senador ang maging judge sakaling may magaganap na impeachment. Kilatisin ang kalidad ng appointed cabinet members ng Pangulo kung kasapi ng Commission on Appointments.
May kapangyarihan din bilang bahagi ng Kongreso sa pagdeklara ng state of war. Magbibigay ng special power sa presidente sa gitna ng digmaan at iba pang national emergency. Magre-revoke o mag-extend sakaling may umiiral ng martial law sa bansa. Pagsang-ayon o di kaya pag-reject sa mga amnesty na pinagkaloob ng Pangulo. At kung sakali mang may babaguhin sa saligang batas, sila rin ang magpo-propose niyan sa pamamagitan ng Constituent Assembly o Constitutional Convention. Hindi pwede na papasok ka ng Senado at ikaw'y magdadagdag lamang sa Comité de Silencio, no? Committee of Silence. No? At hindi naman pwede na tatakbo ka sa Senado, sasayaw ka lang, or mangangako ng kung ano-ano. Tandaan po natin, ang Senado ay hindi game show at hindi ito ang lugar upang mamudmod ng kung ano-anong premyo. Ang Senado po ay institusyon kung saan kinakailangan ay mga seryosong tao na malalim ang pag-uunawa sa polisiya o batas. Pero sa dami ng eleksyong dumaan, tila hindi natututo ang mga Pilipino sa mga binoboto. Kasi may mga pag-aaral kasi ang mga botante, mas concerned sila pag malapit sa kanila. Halimbawa sa barangay level, sa munisipyo, sa syudad. No? So doon medyo concerned sila sa mga issues. Pero dahil nga nakasanayan na ang Senado ay masyadong malayo sa kanila. Malayo. Di ba? Napakalayo. Senado, national ang kanilang scope. Pero wala silang direct connect with the senators. Hopeful ako kasi more than 50%, 'di ba, ng voting population ay galing sa kabataan, 18 to 30 years old. So nagbabago na naman Nagbabago ang pagtingin ng kabataan, nagbabago yung paano kumuha ng information ang mga tao pagdating sa eleksyon sa politika sa Pilipinas. Isa lang naman ang gusto ng lahat, mabago ang lumang sistema. Mabago ang nakasanayan. Nang sa huli, ang panalo, mga Pilipino naman. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. At 49 na araw bagong eleksyon 2025. Tuloy po sa paglalatag ng mga plano ang mga senatorial candidates sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar. Ating saksihan. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng mga kooperatiba sa ekonomiya. Pagpapalakas ng local food industry ang inilatag ni Bam Aquino sa Pangasinan. Galing sa pamumuno ng kababaihan ang kinilala ni Mayor Abby Binay sa Quezon City. Kahalagahan ng road safety ang tinalakay ni Congressman Bonifacio Busita. Pagprotekta sa women and children's rights ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas. Humarap sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan si David De Angelo. Nagikot sa mga palengke sa Cagayan de Oro si Attorney Angelo de Alban. Sa iba't ibang bayan sa Agusan del Sur, bumisita si Senator Bato de la Rosa. Kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan ang idiniin ni Luke Espiritu. Pagsisigurong sapat ang supply ng bigas ang naistutukan ni Attorney Raul Lambino. Nag-motorcade si Congressman Rodante Marcoleta sa Muntinlupa. Sa Bohol, hinikayat ni Manny Pacquiao na patuloy na mangarap ang mga atleta. Suporta sa mga magsasaka ang inihayag ni Kiko Pangilinan sa Parañaque. Nagpaalala si Ariel Querubin na iboto ang mga may tunay na pagmamahal sa bayan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Binigyan parangal ang ilang kapuso programs at personalities sa 38th PMPC Star Awards for Television. Saksi, si Nelson Canlas. Kinilala ang GMA Network bilang Best TV Station of the Year sa 38 PMPC Star Awards for Television. Pinarangalan din ang iba pang programa at personalidad ng Kapuso Network. 6 na public affairs show ang binigyang pagkilala, kabilang ang Eyewitness na ngayon Hall of Famer na. Pinarangalan din ang mga eyewitness host at mga host ng unang hirit.
6 na entertainment shows ang hinirang na pinakamagaling sa kanilang larangan. At 10 kapuso stars ang kinilala bilang mahuhusay na host. At dahil sa kanilang natatanging pagganap, iginawa din sa namayapang aktres na si Gloria Romero ang posthumous award as one of the icons of Philippine television. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Sumalpok sa poste ang sasakyang hinahabol na isang police mobile sa Paris, France. Maya-maya, isa pang sasakyan ng pulisya ang bumangga sa kanila. Agad bumaba ang mga pulis at inilabas ang sakay ng hinahabol na sasakyan. Ilang sandali pa ay may sumalpok ulit na sasakyan sa nagkarambolang mga sasakyan. Ayon sa mga otoridad, 13 ang sugatan kabilang ang 9 na pulis. Nakabalik na sa Vatican si Pope Francis matapos ang mahigit 1 buwang pananatili sa ospital. Una po siya nagpakita muli sa publiko nang bumati at magpasalamat siya sa mga taga-suporta mula sa balcony ng ospital. Sinalubong siya ng palakpakan. At pagkaalis ay dumaan ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major para mag-alay ng mga bulaklak. Ayon sa mga doktor, kahit nakalabas na ng ospital, matatagalan pa bago tuloy ang makarecover si Pope Francis. Manila, it's time! Dahil magbabalik sa Pilipinas sa Oktubre ang multi-awarded global superstar na si Mariah Carey. Bahagi po yan ng kanyang The Celebration of Mimi World Tour. Excited na nga raw si Mariah para rito. 2018 pa siya huling nag-concert sa Pilipinas. Nagpaikot-ikot sa ere ang eroplanong yan hanggang sa bumagsak ito at nagliyab. Nangyari po ang disgrasya habang nagsasagawa ng routine display sa isang air show sa South Africa. Nasawi ang piloto at ayon sa organizer ng event, stable naman daw ang eroplano habang nagtatanghal ito. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagbagsak nito at walang nasaktan sa mga manonood. Malulutas kaya ang misteryo? Umpisa pa lang nagbabaga ng init o nagbabaga na sa init ang mga tagpo sa pilot episode ng GMA Mystery Murder Series na Slay. Marami nagulat sa ipinakitang husay ni Derek Monasterio sa pagganap bilang Zack, isang sikat na influencer pero puno ng red flag. Nakilala na rin na isang prime suspect ang girlfriend niyang si Liv, na karakter naman ni Julie Ann San Jose. At bibida rin sa kauna-unahang View original ng GMA sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, at Isabel Ortega. Mapapanood ang Slay mula Lunes hanggang Huwebes, 9:25 p.m. bago ang PBB Celebrity Collab Edition. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.